Okay, so good morning. This is our health daily reading. 3788, 3789, and 3790. Ngayon alamin natin, ano ba meron ngayong A15, di ba? Baka naman maiba. So, sa lahat-lahat ho na nagtatanong tungkol sa ritual, meron ho akong nakapin na video diyan tungkol sa explanation ko sa ritual kung paano ito ginagawa, no? So, panoorin nyo na lang po. At proceed muna tayo dito kung ano yung mga mensahe ni Universe para po sa atin. Okay? So, ngayon, una, hmm, ay, nako, pagmamahal. Ito, pag-ibig at pagmamahalan. Pangalawa, infinite possibilities. O, pangatlo, prosperity, Diyos mio. So, ibig sabihin nito, di ba, napakaganda. Dahil, di ba sinasabi ko, paulit-ulit kong sinasabi, kung meron kayong ipagawang ritual, cleansing, ipatanggal na barang kukulam gayuma, no, at sumpa, gawin nyo bago mag-19 dahil ngayon pa lang, binibigyan na kayo ni Universe ng napakagandang uh, proceeds. Do ibig sabihin nito, 15 ngayon, 4 na araw, maghabol kayo, magpa-cleansing kayo, magpalagay kayo ng protection ritual dahil sa mga taong naghahangad patungkol sa mahal nila sa buhay, matutupad ito. Pangalawa, yung infinite possibilities. So ibig sabihin, walang katapusang blessings. Yung prosperity dito, no? Matatanggap mo lahat ng gusto mo. So, kung halimbawa, no, una mong gusto mong ipagawa, no, na ritual, mahalin ka ng taong minamahal mo, balikan ka ng taong gusto mo, at mapansin ka ng tao na matagal mo nang gusto din. Ito yun. Ito yung love ritual. Ito namang ngayon dito, no? Bibigyan ko kayo ng magandang example. Kung gusto mo nang bumalik sa iyo ang mahal mo, no? Or mapatawad ka ng magulang mo, mapatawad ka ng anak mo, gawin mo yung love ritual. Tapos, kung gusto mo naman na gumaan ang takbo ng buhay mo, negosyo mo, trabaho mo, at kung ano-ano meron, ipagawa mo yung wealth ritual mo, yung cleansing mo, tsaka yung protection. Para dito matanggap mo lahat-lahat. Kung ano man ang meron sa buhay mo. 'Di ba? Kasi, bibigyan ko kayo ng magandang example. Lahat ng nag-uudyok sa inyo na pumipigil na wag kayong magpa-ritual is meron akong magandang example doon. Ito Ito halimbawa yung anghel. Ito yung demonyo. Sasabihin ng anghel, iparitual mo, ipatanggal mo, no? Lahat ng kamalasan para gumaan ang takbo ng buhay at pangkabuhayan ninyo. Sasabihin nitong demonyo, ay huwag mong ipagawa. Magsasayang ka lang ng pera, magsasayang ka lang ng effort. O, di ba? So, yung pangalawa, sasabihin na naman, iparitual mo para gumanda ang takbo ng pagsasama ninyo ng mahal mo. Balikan ka ng mahal mo. Sasabihin na naman ng demonyo, ay wag na. Toxic lang yun. 'Di ba? Tapos dito naman sa kabila, sasabihin ng anghel, ipagamot mo, ipatanggal mo yung bara, ipatanggal mo yung kulam, ipatanggal mo yung sumpa at kayuma para manumbalik ang dating pagsasama at maging normal ang pamumuhay ninyo. Sasabihin ng demonyo, ay, wag na, toxic lang yan. Wag mo nang iparitual. Hayaan mo. Iyon yung nagbibigay sa inyo ng hesitation. Nag-aaway yung takbo ng isipan mo sa takbo ng puso mo. Ngayon, kung nasa isang sitwasyon ka katulad ngayon, di ba iisipin mo, gusto kong mahalin ako ng taong mahal ko. Gusto kong makita magulang ko, patawarin ako ng mga taong nagawan ko ng kasalanan. Gusto kong makamtan lahat ng pangarap ko sa buhay para sa akin, sa pamilya ko, at sa mga taong nagmamahal sa akin. 'Di ba? At yung huli,
ito yung para sa sarili mo eh. Gusto kong makamtan lahat ng pinapangarap ko. Gusto kong mabili lahat ng damit na gusto ko, accessories. Gusto kong magkaroon ng sariling bahay, ng sariling sasakyan, ng sariling lupain, di ba? Ito yun. So, hindi mo ito makakamtan kung magpapadala ka sa bulong ng demonyo. Yung bulong ng demonyo is yung hesitation. And then, pangalawa, gusto kong ipaliwanag sa inyo, kapag ikaw may barang kulam, sumpa at gayuma, ikaw ang tipo ng tao na laging mapangduda. Dahil, yung gumawa ng barang kulam at sumpa at gayuma, nakasama yun sa ritual nila na mababagot ka at hindi ka makikinig sa mga payo para matanggal ito. Sana nakuha nyo. Kung ibubulong sa iyo ng anghel, na kapag halimbawa sinabi ko sa inyo, ganito ang paraan para matanggal yan. Ganito ang gagawin natin para matanggal lahat-lahat yan. Tapos hindi ka makikinig. Meron akong client, sasabihin, ay ayoko pong magpa-ritual. Di ba? Yung iba naman sasabihin, ma'am, gustong-gusto ko, pero medyo short ako ngayon. Di ba? Tapos meron na naman sasabihin, ma'am, pag-iipunan ko. Yung mga ganyan na bahagi or ganyan na mga dahilan, bulong yan ng demonyo. Matutuwa ang demonyo kapag hindi nyo tinuloy. Kasi, yun ang goal, kaya kayo sinisira ng barang kulam at sumpa. Yung diferensya lang ng barang sa kulam at sumpa, yung barang kasi is leading to death. Yung kulam naman, depende sa taong nagpakulam. Pwede kanyang kulamin, no? Dahil lang sa galit siya sa'yo at nagkaroon ka ng ibang babae, kaya nagkasakit ka sa reproductive organ mo, kaya ka nagkasakit dyan sa puso mo, sa utak mo, kung saan magtataka kayo minsan, yung mga ari ng tao, nagkakasakit dahil yan sa kulam. Yung sumpa naman, pwede mong manahin yan galing sa lolo mo, sa magulang mo, at sa ibang tao. Depende kung meron kang mga taong nasaktan. No? Minsan kasi kapag nakulam ka or nasumpa ka, hindi mo naman alam eh. So kung gusto mong malaman, ipagawa mo ngayon yan para alam mo kung paano ito solusyonan. Lalong-lalo na yung kahirapan. Magtataka ka, tuloy-tuloy trabaho mo, malaki naman sahod mo, ba't wala ka naiipon? Isa sa palatandaan na merong sumpa kang minana. So, kung meron kang sumpa, dapat ipaputol mo, di ba? Ganon din sa pag-ibig. Magtataka ka, mabuti ka naman tao, ba't ka iniiwan? Bakit ka niluloko? Yung gusto mo lang naman is mahalin ka, tanggapin ka. Binigay mo naman lahat, di ba? So, ngayon, ipatanggal mo din. Pero yung barang kasi, kung yung kalaban mo is kayang magbayad ng buo, ibig sabihin, mataas na ang 1 linggo para hindi ka mategi. So, pasalamat ka kung yung nagpabarang is hindi afford yung buong payment. Kasi habang nagbabayad yan, lumalala ikaw. So, kung kailan siya matatapos sa pagbayad sa mambabarang, dun din ikaw matitegi. Okay? So ngayon, kung ayaw nyong mategi dahil sa barang, kung ayaw nyong tuloy-tuloy yung kamalasan nyo dahil sa sumpa at kulam, lalong-lalo na kung gusto nyong maibalik sa inyo yung mahal nyo, ipatanggal nyo yung kulam, gayuma, at sumpa. So kung hindi nyo alam kung meron kayo niyan, magpa-reading kayo. Yun lang yung susi doon. At ina-advise ko sa lahat ng tao, magpa-cleansing kayo. Kasi lahat naman kayo, di ba, nagsisimba ka para mabawasan ang kasalanan mo. Bakit hindi ka magpa-cleansing para malinis ang kaluluwa mo? Yun yung gusto at dapat nyong gawin lagi, buwan-buwan. Ipa-cleansing mo ang kaluluwa mo para mabanlawan at mahugasan din. Okay? Good morning! Proceed tayo sa special episode.